Please guys, samahan niyo ako sa ganap ng aking buhay ngayong araw. Ito yung aking ginawa guys, naglinis ako ng bintana dito sa kusina kasi masyado nang maalikabok yung LC or yung exhaust fan. Kaya sabi ko nakakahiya naman kay madamdamin kaya kailangan ko nang linisan guys. At ito na umakyat na yung kadama nyo guys, o diba? Pasensya na kayo kasi medyo malabo yung pagkakabidyo ko kasi nga against the light kasi nakaharap sa liwanag sa bintana yung cellphone kaya yan para ko dyan mumu guys, charot. At ito na nga, todo kuskus na ang kadama guys para maging malinis na ang aking bintana. Kaso nga lang may mga part na hindi ko naabot kaya hindi masyadong nalinisan. Pero yung importante guys ay natanggal yung alikabok sa exhaust fan kasi nangingitim na yung exhaust fan ko guys. Charis. Yan ang aking journey or aking buhay dito sa bansang Kuwait guys. O diba? Maglinis lang ako pag naboboring guys kasi nga nakakaboring yung buhay ko dito kasi wala man lang ako makausap, wala man lang ako makipagchismisan ba kasi nga mag-isa lang ako guys. At sila naman ay laging wala dito sa bahay. This time sila ay tulog pa guys kaya wala pang istorbo. Kaya ito na nga, todo linis na yung kadama nyo guys. O diba? Yan ang buhay naming mga abroad or mga kadama guys. At dito sa abroad guys, maswerte ka kung mabait yung amo mo. Malas ka kung salbahe sila, o diba? Kasi nga sa pag-abroad ay swertihan lang tayo guys. Pero sa akin naman ang pananaw ko sa buhay sa pag-abroad guys, basta ibigay yung sahod, hindi ako pagutuman at hindi ako saktan, okay na yon. Kahit pagod sa trabaho, ang mahalaga ay may sahod guys. Kasi nga pumunta tayo dito para magtrabaho guys. Hindi naman tayo dito pumunta para magbulakbol. And then ang ibang amo dito guys ay talagang sinusulit nila yung binabayad nila sa katulong. Minsan nga sabihin ka pa nga ng mahal daw yung pagkuha nila sa Pinay kaysa sa ibang lahi, kinukumpara nila. Kasi actually mahal talaga yung bayad sa agency pag Pinay yung kukunin mo kaysa sa mga ibang lahi. And then tayo naman kasing Pinay, gustong gusto naman nila, namamahalan pala sila, bakit gustong gusto nila ng Pinay guys, o diba? No choice sila, hindi magbayad sila ng malaki, diba guys? Yan kasi tayo ay saan man sulok tayo pumunta, saan man tayo mapunta or mapadpad ay ang dugong Pinoy ay talagang masisipag guys, charot. Masisipag yan pag hindi kinapitan ni Juan Tamad. Talagang masipag. Pero pag dumating yung oras na nakaramdam ng pagiging Juan Tamad, talagang hindi yan mapipilit magtrabaho, charot lang. Pero dito sa abroad guys, kahit may sakit ka, kahit may lagnat ka, kahit gutom ka, kahit nahihirapan ka, kahit napapagod ka, no choice ka, kailangan mo magtrabaho kasi nga kailangan mo ng sahod. And then hindi ka nila sasahuran kung hindi ka magtatrabaho, diba? Kasi paano naman tayo sasahuran kung hindi tayo magtatrabaho, diba guys? Kaya ngayon, ito na nga, todo busy ang person or busy-busyhan lang kasi nga naboboring or nabobored kasi nga ito yung buhay ko dito, diba? Nagsasawa na din ako sa kasi cellphone, baka magkasakit pa ako, charot. Kaya minsan guys, nag-iisip na lang ako kung anong aking makukuskus, diba? Kasi napakaganda kasi ng sitwasyon na yung amo mo hindi mag-utos, diba guys? Sa'yo yung gawain, ikaw yung mag-decide kung anong gagawin mo for today or for tomorrow. Basta yung everyday routine ko dito ay maglinis sa sala, sa kwarto nila, ay ayusin guys, saka maglaba guys. Yan ang pinaka-importanting ginagawa sa everyday. Pero yung mga magkot-kot sa mga gilid-gilid ay ako na yung mag-decide kung kailan ko siya gagawin. At ako naman guys, pag nakita ko na sobrang dumi na, doon ako maglilinis, charot. Hindi, pag tinatamad naman kasi minsan, diba guys? Kaya ito, sinipag ang kadama for today. Kaya ito na siya guys, naglilinis na siya guys, o diba? And then, para pag pumunta dito si Madam Damin sa kusina, edi makita niya na malinis, edi okay yun, diba? Sabihin niya na, good job ang aking kadama, charot. Nahihirapan ako dyan guys kasi nga napakaliit ng aking tungtungan, o diba? Kaya ito na nga, hindi ko nga alam kung saan ako magtungtong or paano ako maglinis kasi nga nahihirapan ako
mag-akyat-akyat. At hinubad ko na nga ang aking medyas kasi nababasa guys. So, diba? Kasi nga kailangan ko din talaga magtungtong ng maganda kasi nga linisan ko yung labas ng bintana. Kukuskusan ko guys. Yan ang buhay abroad or buhay kadamaw, diba? Sa bawat pagsubok at sa bawat paghihirap ay tayo ay may katumbas na kasaganaan. Kaya huwag lang tayong mawala ng pag-asa guys. Darating din ang panahon na makakaraos tayo. Pumunta tayo dito sa ibang bansa para magtrabaho, diba? Para maiahon natin ang mga pamilya natin sa Pilipinas sa kahirapan. Or hindi man tayo yumaman, kasi wala naman abroad na nagyayaman, ay ang makaraos lang tayo. Ako sa akin guys, ang pinaka-importante sa akin ay makapagtapos lang sila ng pag-aaral, and then pag nag-for good na ako ay may konting ipon para pag uwi ako ng Pinas kahit papaano ay maka-start ng kahit maliit na business or kahit maliit na negosyo guys, so diba? Kasi nga guys, naniniwala ako na kailangan lang talaga natin pagsikapan. And then kung may kapital lang talaga ako guys, hindi na ako mag-abroad kasi nga gustong-gusto ko yung nagninegosyo guys. Kasi dati man akong nagtitinda-tinda. Kaso nga lang, na-bankrupt. Kaso nga lang, sa mga nangyari sa aking buhay before ay talagang hindi ko kaya na mag-stay sa Pinas kasi nga dalawa yung pinag-aaral ko na anak. Puro na sila high school kaya kailangan ko ng malaki-laking income or malaki-laking kita. Kaya nag-decide ako na bumalik ulit sa abroad guys. At ito na nga, dito ako dinala ng tadhana sa bansang Kuwait, diba? Ito yung bansang kinakatakutan ko dati pero nandito ako ngayon. And then, thank you Lord kasi nga sunerte naman tayo. Pero bago muna akong punta dito guys sa ganitong sitwasyon ay may mga pinagdaanan din akong pagsubok dito sa Kuwait. Kung bumigay ako dati o nag-give up ako, hindi ako nandito ngayon sa mga amo ko. Kaya sa lahat ng mga kapwa ko dyan katulong or kapwa ko dyan kadama or kapwa ko dyan